Mga dumi ng hayop sa panaginip, swerte rin ba? Sa pamahiin, sinasabing ang makatapak ng dumi ng aso ay swerte. Gayon din ang maiputan ka ng dumi ng ibon o butiki. Pinaniniwalaan na ang mga duming ito ay hope in disguise. Hanggat tayo raw ay dumudumi, ibig sabihin lang na ang buhay natin ay nagpapatuloy at meron pang pag-asa. Subalit ganito rin kaya ang hatid nitong mensahe kung ito ay sa panaginip mo mangyari. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga kahulugan na nais ipahiwatig sa iyo ng mga dumi ng hayop kung ito ay mapapanaginipan mo. Ipot ng butiki. Sa pamahiin, ang ipot ng butiki ay may swerteng hatid sa pananalapi. Sa panaginip, ito ay nangangahulugan na mayroon kang malayong kamag-anak na nangangailangan ng iyong tulong. Ang tulong na nais niya sa iyo ay makakatulong din sa iyo, halimbawa ay kailangan niya ang tulong mo para sa itatayo niyang negosyo o kailangan niya ang tulong mo para sa isang pagkakakitaan na pareho kayong makikinabang. Ipot ng ibon. Kung sa panaginip mo naman ikaw ay naiputan ng isang ibon, ang mensaheng hatid nito ay hindi kagandahan para sa iyo. Ang ibig sabihin ay isang tao na malapit sa iyo ang nagnanais ng kalayaan mula sa iyo. Siya ay naghahangad na makawala sa iyong anino o sa iyong paggabay. Ito ay maaaring kapamilya mo na ayaw nang magpasakop sa iyo, kaibigan na gusto nang tapusin ang pakikipagkaibigan sa iyo. Maaari rin namang karelasyon na gusto nang makipaghiwalay sa iyo. Dumi ng aso. Kung dumi naman ng aso ang iyong napanaginipan, ito ang dapat mong ikatuwa, dahil mapamahiin o panaginip man ay iisa lang ang kahulugan nito, swerte. Isang malaking swerte. At ito ay may kinalaman sa pananalapi. Malaki ang posibilidad na ikaw ay kumita ng malaki sa negosyo, manalo sa sugal o mapromote sa trabaho na magiging dahilan para lumaki ang iyong sweldo. Dumi ng tiyaw. Kung sarili mo namang dumi ang iyong napanginipan, ito ay nagpapahiwatig na may mga bagay kang kailangang alisin sa sarili mo. Kailangan mong magnilay-nilay at isipin ang iyong mga pagkakamali at pagkukulang. Meron kang attitude na hindi nakakatulong sa'yo. Sikapin mo na matugunan ang mensaheng hatid nito kung ayaw mong ikaw mismo ang magpahamak sa sarili mo. Pamahiin, para sa mabilis na pagyaman. Lahat tayo ay naghahangad yumaman. O kung hindi man ay at least makaranas maski konting kaginhawahan sa buhay. Kaya naman lahat ng pagsisikap ay ginagawa ng karamihan upang makaangat lang. Upang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak. Hindi lang tayo kumakayod ng husto para makaalwan, kundi karamihan sa atin ay sinusubukan din ang sumunod sa mga pamahiin kung paano mabilis na yayaman. Narito ang ilang paniniwala sa pamahiin kung paano mapapabilis ang pagyaman mo. Isa, ang asin ay pinaniniwala ang nakapaghahatid ng swerte sa negosyo, kaya kung ikaw ay may negosyo, kahit ano pa man ito, maglagay ka ng kahit konting asin araw-araw sa entrance, halimbawa sa iyong restaurant o karinderya. Kung hindi naman pagkain ang iyong negosyo, maari ka ring maglagay ng asin sa pintuan. Pero kung isa ka namang vendor sa kalye, pwedeng isang maliit na supot lang ng asin ang ilagay sa iyong bulsa o saan mang bahagi ng iyong pwesto kung saan makakahatak ng swerte ang asin. Kung wala ka namang negosyo at ikaw ay nasa bahay lang, ilagay ang konting asin sa pintuan. Kung nais mo namang swertihin sa working place mo, ay maaari ka ring magdala ng asin sa paraang hindi magiging sagabal sa iyo. 2. May hatid ding swerte ang mga barya, kaya palagi ka dapat meron nito sa iyong bulsa o pitaka. Kung gumagamit ka naman ng cash register o calculator, maaari ka ring magdikit dito ng barya na hindi na maaalis. Mas maswerte ang barya kung ito ay napulot mo ng nakatihaya. Sa loob naman ng iyong bahay, mainam na maglagay ng mga barya sa bawat sulok ng tahanan. Tulad ng malapit sa bintana, pintuan ng bahay at pintuan ng kwarto, kusina at salas. Mas maraming barya ay mas malakas ang hatak sa puwersa ng swerte. 3. Ang mga maswerteng halaman at bulaklak ay isang magandang paraan din upang makapag-anyaya ng swerte. Mahilig ka man o hindi sa mga halaman, kung ito ay nasa loob ng inyong tahanan o bakuran, ito ay makapagpapapasok pa rin ng swerte. Ang halimbawa ng mga maswerteng halaman ay peace lily, jade plant, orchids, English ivy, money tree at marami pang iba.